Kanya. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na kahihiyan at kasalanan ko. Binawi ng lahat ng liwanag mo. Magpakailanman puso't patingin itutuon sa'yo, sa'yo lamang. Tayo'y matagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na, hey, hey. Malaya na, hey, hey. Malaya na, hey, hey. Malaya na, hey, hey. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na, hey, hey. Malaya na, hey, hey. Malaya na, hey, hey. Malaya na, hey, hey. Ako'y malaya. Tayo pong lahat ay pumikit para sa ating opening prayer. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na ibinigay niyo sa amin. Lord, thank you po sa pagbigay ng chance sa bawat isa upang maka-attend dito sa aming virtual service. Ilayo niyo po kami sa anumang distraction or kaabalahan upang hindi makakinig sa iyo. Ngayon lamang po, maraming salamat. Amen. Basahin po natin ang mga talata na pagbabasihan ng ating mensahe sa umagang ito. Matatagpuan po natin sa Lucas 17, talatang 11 hanggang sa mga sumusunod. At nangyari na samantalang sila'y napapatungo sa Jerusalem, na siya'y nagdaraan sa mga hangganan ng Samaria at Galilea, at sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking ketungin na nagsisitigil sa malayo. At sila'y nagsisigaw at nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At
nangyari na samantalang siya ay nagsisiparoon ay nangalini sila. At isa sa kanila, nang makita niyang siya ay gumaling, ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At siya ay nagpatira pa sa kaniyang paanan na nagpapasalamat sa kaniya, at siya ay isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga 10 ang nagsilinis? Datapwat saan nangaroon ang siyam? Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. At sinabi niya sa kaniya, magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pinagpala po tayo ng mga salitang ating narinig. Karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang purihin ang iyong kabanalan ng iyong katangian. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, manunubos, sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang tanging liwanag sa aming daraanan, di maaninag. Matisod man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, manunubos, sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihin. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sama-sama po nating pag-aralan at samahan niyo po ako na tuklasin ang nais iparating sa atin ng ating Panginoon sa umagang ito. Ang atin pong pag-aaralan ay pinamagatan ko pong pasasalamat, papuri at pagsamba. At ang istorya po natin na natunghayan ay tungkol sa 10 ketungin. Hindi po lingid sa ating lahat na marami po sa ating mga kapatiran ngayon ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok at maaring kanilang kaisipan ngayon ay nasa pagitan, no, ng
ng napakadilim na kaguluhaminan o kaya naman ay yung pag-iisip na parang wala ng pag-asa. Mga kapatid, tignan po natin ang mga talata at nawa po ay lalo nating maunawaan ang kabutihan ng Panginoon sa umagang ito. Kung babalikan natin ang ating mga talata sa 11, pansinin po natin ang sinasabi rito, at nang nangyari na samantalang sila'y napapatungo sa Jerusalem, na sila'y nagdaraan sa mga hangganan ng Samaria at Galilea. Tingnan po muna natin yung unang talata na ito. Sa mga kabataan, ang lagi ko pong binabanggit sa kanila ay ang ating Panginoon ay laging naglalakbay. No, hindi lamang paglalakbay sa mga daan, kundi paglalakbay sa ating buhay. Dito tinahak niya ang daan sa pagitan ng Samaria at Galilea. Sa ating buhay, ganun din pumapasok ang ating Panginoong Hesus. Minsan nandun tayo sa hangganan na kung saan ang mga problema ay parang walang katapusan, ang ating mga nararanasang paghihirap ay parang sabihin natin walang kasing bigat. Tila ba walang solusyon or wala tayong makitang sapat na lakas upang labanan yung mga bagay na nagpapahirap sa ating mga damdamin. Tandaan po natin, si Jesus ay laging nandyan. Ang nararapat lamang natin gawin ay buksan natin itong daanan na ito upang siya ay makalakad. Marami sa atin kasi mga pagkakataon na pag tayo'y nasa kalagitnaan ng kagipitan, kalagitnaan ng mga problema, hindi natin binibigyan ng puwang ang Diyos na siyang kumilos dito. Isa sa mga dapat din nating maintindihan, mga kapatid, ito po ay pagpapakita o pagpapaubaya ng ating sarili upang makakilos ang Diyos ng malayang-malaya. Alam niyo po kung bakit hindi makakilos ang Diyos sa atin at hindi siya makagawa ng mga kahima-himalang mga gawa? Kasi tayo mismo ang pumipigil. Remember, maraming mga pagkakataon ang sinasabi ng Diyos, lumapit ka lang sa akin, at ako, tumawag ka sa akin, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga kamanghamanghang bagay. Bakit hindi mangyari sa ating buhay yan? Kasi pinababayaan natin yung daanan na dapat na daanan ng ating Panginoong Hesus ay sarado or hindi natin ito binubuksan sa Kanya. Nasubukan na po ba natin talaga na papasukin ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay? Yung tunay na pagsusuko ng buhay. Madalas mabanggit ni Pastor Arce na ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesus sa isang paghahalintulad ng isang tao na tatawid sa tulay, wala nang balikan. Pagkatapos tumawid ay susunugin o sisirain na ang tulay na ito. Iniiwan yung dating pamumuhay. Ibig sabihin, ang pagbubukas ng daan sa ating Panginoong Hesus ay pagbubukas ng pagbabalik loob sa Kanya. Jesus Christ or nobody can do wonders into your life pag hindi mo pinagbuksan. Maski sa iyong mga kaibigan, ganun din. May mga kaibigan na gustong tumulong sa iyo and yet you are shutting your door or sinasarado mo yung pintuan mo para hindi siya makapasok. Ayaw mong ipaalam sa kanya ang iyong tunay na kalagayan. Anong nangyayari? Nag-iisa ka lang na lumalaban. Hindi mo nabibigyan ng pagkakataon ang kapwa mo, higit sa lahat ang ating Panginoong Hesus na kumilos dito. Tulungan ka sa mga pagkakataon na kinakailangan mo siya. At sabi rito, at sa pagpasok niya sa isang nayon ay sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin. Doon sa verse 12, nakita natin dito na sana ito yung maging mindset ng bawat isa sa atin, lalo tigit sa mga nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. At sa pagpasok niya sa isang nayon ay sinalubong siya ng 10 lalaki. 10 lalaking ketongin. Imagine niyo to, ha? Tingnan natin yung pagkakataon na to, ano yung mga dapat nating ma-scrutinize dito sa na to. Number 1, gustong pumasok ni Jesus sa ating buhay. Tanong, pinababayaan ba natin? Sabi nga sa Revelation 3:20 o sa Apokalipsis 3:20, nakatayo siya sa pintuan at kumakatok. Kung iyong pagbubuksan ang pintuan na yan, papapasukin siya, kasama mo siyang kakain, kasalo siya.
sasalo siya sa iyo sa iyong dulang. Just imagine, no, the Lord Jesus Christ, King of Kings, no, kasalo mo sa dulang. Ano kaya ang mangyayari kung halimbawang pumapasok siya sa bahay natin o sa buhay natin? Ano kaya sa palagay nyo? Pag pumapasok ang ating Panginoon, ano sa palagay nyo ang mangyayari? Ano kaya ang kaya niyang gawin? Marami. Isa dyan yung miracle. At, guys, mga kapatid, gusto ko pong maintindihan ninyo na Jesus Christ loves to do miracle. Gustong-gusto po niya na gumawa ng himala. Bakit? For His glory, for us to realize na kailangan natin siya. Bukod doon, gusto nating ma-realize natin na siya yung kailangan natin talaga, no, sa ating buhay ng walang pag-aalinlangan. No, na wala tayong paano ko ba sasabihin 'yon? Wala tayong ibang iniisip na hadlang, at wala tayong iniisip na iba pang dahilan na ay hindi, o yung doubt, ay hindi, baka kasi ganito, baka kasi ganyan. Yun po yun, makita natin dito na gustong pumasok ni Jesus sa ating buhay, but tayo mismo ayaw natin siyang papasukin. Na po, paano ayaw papasukin? We are only giving Jesus Christ a lip service, o yung sa pamamagitan lang ng ating mga labi, o sa pamamagitan lang ng ating mga bibig. Sinasabi lang natin na mahal natin siya, pero hindi naman talaga totoo. Hindi nakikita sa ating gawa. Hindi ba, halimbawa, kumakatok ang ating Panginoon, o somebody is knocking at our door, ano gagawin mo? Bubuksan mo, di ba? May gagawin ka. Hindi yung pakikinggan mo lang. Marami kasi sa mga Kristiyano ngayon nakikinig lang. Parang enough na sa kanila pumunta sa church, okay, I do my part na bilang isang mananampalataya ay pumunta sa iglesia, umupo, makinig, hanggang doon na lang. Ayaw nating buksan yung ating sarili na makakilos siya sa ating buhay. Anong ibig kong sabihin? Paano ba yung mga dapat nating gawin dyan? O tignan nyo yung ginawa ng 10 lalaki. Ano ginawa nila? Sinalubong. No? Sinalubong nila si Jesus. Ibig sabihin, nakikita natin si Jesus Christ na lumalapit at kumakatok sa ating mga pintuan. Ayaw nating salubungin. Hindi ba? Anong tawag natin doon? Sa madalit salita, huwag po kayong magagalit sa akin. Ha? Ito ay isang uri ng kabastusan. Pumapasok ang ating Panginoon, kumakatok siya sa pintuan mo, nakikiusap siya na pagbuksan mo siya, and yet, you are doing nothing. Nakaupo ka lang. And pinakikinggan mo lang siya, waiting for something na mangyari sa iyo, yung mga bagay na hinihiling mo. Which is, hindi naman yata karapat-dapat na gawin natin bilang mga Kristiyano. Ito nga, mga ketungin to eh. May mga karamdaman to. No? Isa pa, tignan natin dito, kaisipan ng mga ketungin na ito. Hindi kaya ang kaisipan nila ay, alam nila na kayang gawin ng Panginoon ang pinakamainam na bagay para sa kanila. Hindi ba natin nare-realize yun na kaya ng ating Panginoon na gawin ang pinakamainam na bagay para sa atin? Kung alam natin yon, kailangan natin siyang kumilos sa ating buhay. Hindi tayo nagpapatumpik-tumpik. Sample, there are 54 Sundays in a year, more or less. Meron kasi 55 eh. So, standard is 54. So, if there are 54 Sundays in a year, ilang beses kang nagpunta at nagsabi mong maglilingkod ka? Parang parang mahirap ang kwentahin, hindi mo mabilang. O sabihin natin, kung dami lamang ng pagpunta, kung ang tatanungin natin, baka kakaunti lang, mabilang mo pa. Baka baligtad no? Dapat ang itanong ko siguro, paano kung ilang beses ang hindi mo pagpunta? Yun ang isang katanungan na baka hindi mo nga mabilang, 54 yan. Halimbawa, sa loob ng isang buwan, isang beses ka lang pupunta. O di, kaya mong bilangin, 12 lang. Just imagine, ganun mo ba sinasalubong ang ating Panginoong Jesus? Tandaan natin, babalik ang ating Panginoon sa kanyang araw. Ano yung araw niya? Particular na sinet niya. Yung kanyang Sabat yun, ha? Yun yung Sunday.
Oh, ngayon may nagtanong sa akin, Kuya Eli, anong klaseng Sunday yan? Sunday ba yan ng Pilipinas o Sunday na kasi sometimes we are discussing this in our school, ano. Kasi nagtuturo po ako ng values sa college, and meron po kaming mga verses na pinag-uusapan doon. Then one day or one time that we are discussing this second coming of Jesus Christ, somebody asked me, sir, sabi niya ganon. Yun kasi ang ano sa akin, yun kasi ang tawag sa akin pag nasa school. Sir, paano po yan? Kung Sunday sa Pilipinas, paano sa ibang bansa? Baka Saturday lang. Ang gandang katwiran, ano? Pero alam nyo, there is one particular day talaga na hindi mo na malalaman yung kung Sunday pa dun sa kabilang bansa yon, o baka mamaya Monday naman sa atin or Sunday sa atin, Saturday sa atin yon. Ang mahalaga dito mga kapatid, yung araw niya, which is Sunday. Yun muna tayo. Doon muna tayo mag-focus. Hindi naman natin talaga alam kung kailan darating ang Panginoon eh. Pero ang pinakikita dito ng ating Panginoon ay salubungin mo siya. Na magkaroon ka ng kaisipan na may gagawin siya sa iyo. Yung 10 ketongin, alam nila na pag lumapit sila sa Diyos, may gagawing maganda o may miracle ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, bakit ko nabanggit na yung araw ng ano na yan, araw ng pagsamba, yun ang araw ng maaari, na yun ang araw kasi ng Panginoon na baka doon dumating ang Diyos, no? Dumating uli si Jesus. Kasi nga Sunday or the day of the Lord is wherein, no, yung mga mga mananampalataya nagkakatipon-tipon para sambahin siya. O hindi ba, hindi niyo napansin yun sa Hebreo 10 chapter 10 verse 25 yata at 26, binabanggit doon, magkakaligtaan ng pagkakatipon. O hindi ba? Bakit magkakaligtaan? Kasi pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon na malapit na yung kanyang pagdating. Di ba? Dahil kung malapit na ang kanyang pagdating, anong gagawin mo? Pag Sunday, punta ka sa bungan. Pag Sunday, punta ka sa barkada, inuman kayo. Pag Sunday, punta ka sa sugalan, sugal kayo. No? Ano pa ba? Pwede nating sabihin. Or, sa mga common Christians na may mga katwiran, o sige, pupunta na lang ako sa mall. Palamig muna ako. Ganon ang tingin natin dyan. No? Ang 10 ketongin, hindi ganon ang tingin kay Jesus. No? Hindi sila nagpatumpik-tumpik. Hindi sila nagsayang ng pagkakataon. No? Hindi sila nagsabi ng, uy, hayaan nating lumapit si Jesus Christ dito, sa kanilang tayo humiling pag tumapat siya. Hindi ganoon. Sinasalubong nila. Isang attitude yan ng isang tao na ayaw niyang mawalan. Di ba? O sige, pag may ayuda, magbibigay ng, let's say, tinaasan ng ayuda, ginawang 20,000. Nag-ECQ, ginawang 20,000 ng ayuda. No, sigurado mag-uuna-unahan kayo. No, halimbawa naglalagay na ng lista. 'Di ba? Magpapalista kayo, sigurado 'yan. Bakit? Kasi ayaw niyo mawalan. Dapat ganoon din tayo sa ating Panginoong Hesus, magpatiuna tayo. Kaya nga yung mga kabataan, sinasabihan natin 'yan, mag-practice tayo ng Saturday so that on Sunday ay ready tayo. Bakit? Nagpapatiuna. No? Nagkakaroon tayo ng isang kaisipan na hindi tayo dapat nagpapahuli. Bukod sa naisip ng ng 10 lalaking ketongin yan. Isa pa, hindi nyo ba napansin? Hindi mananampalataya, walang binanggit na sila'y mananampalataya, walang binanggit na sila'y tumanggap sa Panginoong Hesus. No? Wala silang tunay na knowledge doon sa doktrina o doon sa kaalaman ng itinuturo ni Hesus. Ang alam lang nila, sila? Papagalingin ni Hesus. Yun, di ba? Wala silang tunay na kaugnayan talaga. And yet, ang ginawa nila? Lumapit sila. Lumapit sila sa ating Panginoong Hesus. Anong klaseng paglapit? Ang sabi rito, sa verse 13, sila ay nagsisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. Paglapit yan ng may pagsigaw. Pag sinabing may pagsigaw, naririnig. Sa atin kasi, di ba? Usually sa atin, ang ginagawa natin, lalo na pag magsiservice na, sino rito yung sa praise and worship, ang taas ng kamay, ganyan lang. Palakpak, ganun.
Ako'y malungkot pa. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ganun ba? Hindi man lang natin maisigaw na amen. Hindi man lang natin masigaw na praise the Lord. Di ba? Hindi man lang natin maitaas ang kamay natin reaching for God o reaching into heaven to God, ano? Hindi natin magawa iyon. Ayaw natin. Ano, nahihiya ka ba? Maling attitude. Pag ikaw ay lalapit sa ating Panginoon, you want your voice to be heard. Hindi ba? Bakit maraming mga tao talagang gustong marinig ng gobyerno natin, ng pangulo natin, nagrereklamo sila. 'Di ba? Sinasabi nga nung iba pagka hindi sila pinakinggan sinisikil ang kanilang kalayaang magsalita pag pinatitigil sila. Yun ang dahilan ng mga tao. Oh, pero dito, wala tayong ganun ha. Wala tayong pag-suppress o wala tayong pagpipigil na ginagawa para sabihin sa Diyos yung gusto nating sabihin sa Kanya. Bakit ayaw natin gawin? No? Ma-realize natin that it is very important for us to declare, no, yung gusto nating mangyari at gawin sa atin ng ating Panginoong Hesus. Yun yung mga bagay na minsan nane-neglect natin, no? At may kasunod yan, ang sabi, maawa ka sa amin. Yung hindi lang sumisigaw dahil masaya lang. Yung parang nagwawala lang ng makapagsigaw lang, wagas na wagas, pero wala namang saysay. Hindi po. Kundi yung pagsigaw na yon ay may mababang kalooban na humihingi pa rin ng awa. Kaya nga, ang magiging bunga niyan, tignan natin, sa 14. At pagkakita niya sa kanila at sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo pakita sa mga saserdote. At nangyari na, samantalang sila nagsisiparoon, ay nagsilinis sila. Amazing. Napakabuti ng Diyos. Sa isang salita lamang, hindi naman sinabing gumaling. Hindi naman sinabing, sige, gumaling ka. Kundi pinapunta niya sa saserdote, sa mga puno, sa mga simbahan. Maaring sa mga ilang pariseo, makikita sila dahil nandun ang mga saserdote. Kasi yung mga saserdote, sila yung mga katuwang sa simbahan, na pwedeng magsabi na ang isang tao ay ito ay malinis na, pwede na sa ating yung mga pumapasok sa sambahan, yun sila yun. Edi magpakita ika kayo. Wala pang paggaling. Habang ginagawa nila yung bagay na yon, sila'y nagsilinis, sila'y gumaling. Amazing. Nakita nyo? Once magsalita ang ating Panginoong Hesus, may pagawa sa inyo, total package yan. Tandaan natin, mga saserdote rito, hindi kakampi, kalaban yan. Ano ibig sabihin? Sa lahat ng daraanan mo sa buhay na ito, anuman yung mga sabihin natin adversaries or hindrances or yung mga humahad lang sa'yo, hakbangan mo yan. Sabi ng Panginoon, tumingin ka sa akin, magpatuloy ka Di ba? Katulad ng nangyari kay Pedro. So, hindi ka dapat tumitigil. Kailangan susundin mo. Sinabi ng Diyos, unahin mo ako, ano gagawin mo? Sa hulihan siya? Unahin mo nga di unahin mo siya sa buhay mo. No? Makakakita ka ng mga kamanghamanghang bagay. At pagpatuloy pa natin. At isa sa kanila, nang makita ng siya'y gumaling, ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. Nakita nyo? Niluluwalhati ang Diyos. Nagpupuri siya. No? This time, medyo huli ng konti ang discussion sa pasasalamat, ha? Unahin muna natin dito, yung pagpupuri. Makita natin, pag nagpuri, talagang nagpupuri. Na-realize niya may ginagawa o may ginawa sa kanya ang ating Panginoong Hesus. Yun ang maraming kulang sa mga Kristiyano ngayon. Anong kulang? Hindi nila makita na gumagawa na si Hesus ng mga bagay sa buhay niya. Ang tigas ng ulo natin. Paanong pamamaraan yan? Mga maliliit na bagay na ipinakikita ng ating Panginoong Hesus sa atin, nakikita natin, magpe-pray tayo, then somehow, hindi naman kasi pag nag-pray ka, instantly, halimbawa to nag-pray ka, Lord, gusto kong yumaman. Instantly, bumagsak sa bahay mo, isang bulto ng ginto, mayaman ka na. Mawawasak yung bahay mo. Pero mapapagawa mo naman dahil may ginto. Hindi ganun ang pamamaraan
no? Ang pamamaraan ng Diyos ay may kasamang pagtuturo, no? Kaya dito makikita natin, no, pag nanalangin tayo, kailangan let's be a little patient, ano, doon sa mga proseso na gagawin sa atin ng Diyos. Ang nangyayari sa atin, parang ano tayo, mainipin, no? Napaka-mainipin natin. Parang gusto natin, in an instant, nandyan na yung tugon ng Diyos. Mali nga eh. Ang gusto ng Diyos dito ay matuto tayo sa proseso na ginagawa sa atin. At dito, na-realize nung isa, no, na siya ay gumaling. Na-realize niya. Nagkaroon siya ng pagkita doon sa nangyayari sa buhay niya. Tignan niyo po yung nangyayari sa buhay niyo. Huwag yung puro pagsubok, huwag yung puro kapighatian, huwag puro karamdaman ng makita mo. Kundi mga bagay na ginagawa ng Diyos sa kabila ng iyong karamdaman, na overcome mo yan. Ilan na sa atin ang gumaling? Ilan na sa atin ang nakaranas ng maraming paghihirap sa buhay? Na ngayon nalagpasan yon. Nakuha ba natin na bumalik sa church natin at sabihin natin, nagsisigaw tayo sa kasiglahan para sambahin natin siya at magbigay tayo ng papuri sa kanya? Wala pa ako yatang nakita sa church na ganun natin. Na sumigaw at sinabing, purihin ang Panginoon, no? At ako'y kanyang pinagaling, purihin ang Panginoon. Lahat ng aking mga problema ay inayos niya. Parang wala pa akong masyadong nakita. Ito yung gustong mangyari ni Pastor Arce nung ating pinag-uusapan yung tungkol sa mga testimonies. Yan ang gusto niya eh. Maski konting salita lang ay masabi natin yung ating pasasalamat sa ating Panginoong Hesus. So tignan natin, maging aral ito sa atin. Ang pasasalamat sa Diyos ay may kasamang pagpapahayag, ipinakikita, no? At ipinadarama sa kapatiran upang sa gayon maging inspirasyon ito sa ating mga kapatiran. At sumunod, at siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan. Nakita niyo yung kanyang pagsamba? Pagkatapos ng kanyang pagpupuri, sumamba siya. Kaya nga sa ating setup sa praise and worship, pansinin niyo po, masiglang pag-aawitan, pagkatapos merong solemn music, song tayo na ginagamit ng ating mga worship leader. Bakit? Kasi dinadirect tayo, no? Dinadirect tayo sa isang situation na matuto tayong sumamba. No? Magpupuri tayo ng may kagalakan at matuto tayong sumamba, no, sa espiritu at katotohanan. Lalapit tayo sa Kanya. Dito nagpatira pa eh. Sa ating praise and worship, itataas mo lang ang kamay mo. Sa ating pagdideclare ng ating pananampalataya, itataas mo lang ang iyong kamay. No, yuyuko ka lamang. At makikipagniig ka sa ating Panginoon, hindi pa natin magawa. Dito nagpatira pa. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng pagpapatira pa sa kanilang tradisyon o sa kanilang kostumbre? Nakasayad ang kanilang ulo o ang kanilang muka sa lupa. Nagawa niyo ba sa church natin? Maski isang beses lang. Ako nagawa ko isang beses eh. Gawain niyo ng praise and worship team. No? Talagang dumapa ako sa harapan nila. Kasi pinakita ko sa kanila, that is the form of worship during that time. Ganun yun. No? Kaya, hindi masama yun. No? Kung tayo luluhod at yuyukod, yung parang sinasabi nila, parang madre, somehow may katotohanan yun. Na ganoon ang talagang yung ginagawa nila. Yun ang talagang pagsamba. No? Bahagi ng pagsamba, yuyukod ka talaga. Pagpatuloy pa natin. At pagsagot ni Jesus, ay nagsabi, hindi baga 10 ang nagsilinis? Datapat nasaan na nga roon ang siyam? Walang nagsibalik upang magluwalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. Nakakahiya, di ba? Marinig natin yan sa ating Panginoon. Hindi man lang tayo bumalik. At yung taga-ibang lupa pa, o yung hindi talaga legit na talagang taga-church natin sa Balagtas ang magpapasalamat pa sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Hindi ba nakakahiya naman yata yun? No? Hindi ko naman sinasabing kailangan nating alisin yung hindi taga-Balagtas. Ako, hindi ako taga-Balagtas eh. No? Taga-Pandi ako. Pero nagtalaga ako sa Balagtas. No?
Ano po ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan ay, ibang tao pa ba ang kinakailangan nating makita ng pagpapasalamat sa Diyos? No? Yung pagluluwalhati sa Kanya. No? Ang sabi ng Panginoon dito sa 19, at sinabi niya sa Kanya, magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nakita mo, pag may inuutos sa iyo ang Diyos, ito ang karugtong niyan eh. Pag may inuutos sa iyong gawin ang Diyos, gawin mo. Dahil pag ginawa mo 'yon, makikita ng Diyos sa iyo na nananampalataya ka sa Kanya. At dahil nananampalataya ka sa Kanya, diringgin ng Diyos ang lahat ng iyong kahilingan. Kahit ano pa man yan. Ganun kabuti ang Diyos. Hindi pa ba natin siya dapat pasalamatan? Kaya nararapat lang na pasalamatan natin siya. Alam nyo, nasaan dito yung parte ng pasasalamat? Ano po? Kung nasaan dito yon, yung pagbalik ng yung act ng pagbalik. Di ba yun ang pasasalamat? Kaya bumalik yung yung Samaritano kay Jesus. Yung mismong pagbalik niya, nung nakita niyang malinis siya, tingnan natin yung proseso, inutusan ka ng Diyos. No? Nangyari yung mga himala. Ano ginawa? Bumalik uli kay Jesus. Yung pagbalik na yon ay isang pagpapakita ng pagpapasalamat. Sabi nga, di ba, yung ating kadalasang sinasabi, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Pag hindi ka natutong magpasalamat doon sa mga naunang nagbigay sa iyo ng pagtatagumpay mo, no? Yung mga nangyaring magaganda sa buhay mo, wala kang patutunguhan. Kaya pag hinahanap sa atin dito, ano ba yung ginawang pasasalamat dito? Wala namang word na sinabi kay Jesus na Lord, salamat po Wala ngang ganun, pero pinakita niya sa action. O sino sa atin ang bumabalik talaga sa church? O bumabalik, hindi na lang sa church, kasi kanina ko pa sinasabi yon. Yung bumabalik talaga sa Diyos para magpasalamat. Nagawa mo ba? O hindi rin? Mga kapatid, hinihintay ng Diyos na lumapit ka sa Kanya. Kumakatok siya sa iyo. Gusto niya na magbukas ka ng iyong pintuan sa Kanya. Marami kasing nangyayari sa buhay natin, hindi natin talaga alam kung ano yung magiging resulta nitong lahat ng ito. Pero ang gusto ng Diyos, papasukin mo siya, makasama ka niya. Alam niyo po mga kapatid, pagkasama mo si Jesus, you are, sabihin natin, ito po naman talaga ang totoo, you are well protected. Oo, tama, nagde-develop ng vaccine ng tao, nagde-develop ng mga gamot, pero hindi nyo ba naiintindihan o hindi ba natin lahat ito naiintindihan na there is nothing better or sabihin natin best na pwedeng gawin ang tao na higit na kayang gawin ng ating Panginoong Hesus. Kaya kanyang protektahan. Kaya kanyang pagalingin. Actually, mamatay ka man, kaya kanyang buhayin. Pero ang ating pananampalataya, dapat makita natin na buksan muna natin yung ating mga pintuan sa Kanya. Hayaan natin na sa pagitan ng daanan na ito na ibig sabihin parang nasaan ka ba? Nasa pagitan ka ng bangin o nasa pagitan ka ng dagat, makita natin na nandiyan ang ating Panginoong Hesus, gusto Kanyang samahan. Kaya pasalamatan natin siya, papurihan natin siya, at sambahin sa Espiritu at katotohanan. In Jesus' name, Amen. Lord, I offer my life to you.
living sacrifice. Lord, I offer you my life. Tayo po'y manalangin. O Diyos, una po sa lahat ay nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito. Kahit nasa mahigpit na quarantine muli ang Bulacan, ay hindi naging hadlang ito upang hindi kami magpatuloy sa pagpupuri, sa pagpapasalamat, sa pagsamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan, na sa ganitong pamamaraan ay naidararaos namin yung pagsamba sa inyo, O Diyos, pamagitan ng ritual worship. Maraming salamat po sa mga anak mo na ginamit upang magpatuloy kami sa ganitong pamamaraan ng pagsamba at pagpupuri sa inyo, O Diyos, sa umagang ito. O Diyos, nagpapasalamat din po kami, O Diyos, sa anak mo na ginamit sa umagang ito, si Kuya Eli, na nagdala ng inyong mensahe. Maraming salamat po sa buhay niya na patuloy niyo pong ginagamit sa inyong ubasan. Maraming salamat po dahil ikaw, O Diyos, ang nagpapatunay sa buhay ni Kuya Eli kung gaano po kayo kadakila, kung gaano niyo po binibless ang anak mo na patuloy na naglilingkod sa inyo. Dalangin po namin na patuloy niyo pong i-bless Kuya Eli, maging ang kanyang sambahayan, patuloy niyo pong pagpalain, O Diyos. Dalangin din po namin ang mensahe na ipinarating niyo po sa amin sa umagang ito. Patuloy po namin itong maisapamuhay at maibahagi sa iba, O Diyos. O Diyos, patuloy kami nagpapasalamat sa inyo sa buong sanglinggo na nagdaan sa aming mga buhay. Maraming salamat po dahil ikaw, O Diyos, ang nagbigay sa amin ng kalakasan at katatagang pisikal sa amin, kalakasan at katatagang spiritual din, O Diyos, sa amin. Marami kaming pinagdaan nitong nagdaang linggo, iba't ibang pagsubok, iba't ibang suliranin at problema. Maraming salamat po dahil ang lahat ng iyon ay na-overcome namin dahil sa pagkilos niyo po sa amin, dahil sa kalakasan at katatagang spiritual na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin. Maraming salamat din po, O Diyos, sa mga anak mo na ginagamit upang ma-overcome namin ang lahat ng mga pagsubok, suliranin o problema na pinagdadaanan namin, O Diyos. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga anak mo na ginamit mo. At alam ko po na kayo po ang patuloy na magbe-bless po sa kanila. O Diyos, patuloy din po namin dinadalangin na nawa kayo po ang patuloy na mag-bless at mag-ingat sa amin sa buong isang linggo na amin na ipagkakaloob niyo po sa amin, O Diyos. Bagamat nasa ritual worship pa rin po kami dahil sa pag-iingat na rin po sa bagong variant ng COVID-19, ang Delta variant, ay nawa Panginoon, bigyan niyo po ng sigasig, kasiglahan, ng pananabik ang bawat isa sa amin, na kahit sa ritual worship lang ay magkaisa kami ng Espiritu sa pagpupuri, sa pagsamba sa inyo, sa Espiritu at katotohanan. Muli, dinadalangin namin na kayo po ang patuloy na mag-iingat at gagabay po sa amin sa buong isang linggo. Patuloy niyo rin po kami i-bless, O Diyos. Dalangin din po namin ang mga kapatiran namin na nasa ibang bansa. Dalangin po namin na patuloy niyo po silang iingatan at gagabayan. Kayo rin po ang magbe-bless po sa kanila. Dalangin po namin na patuloy niyo po silang poproteksyonan at iingatan sa COVID-19 na patuloy na lumalaganap pa rin sa iba't ibang dako ng bansa, O Diyos. O Diyos, nagpapasalamat kami sa umagang ito. Patuloy mo po kami pinagpapala, O Diyos. Nawa Panginoon, ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin ay patuloy namin maranasan sa bawat araw na ipagkakaloob nito sa amin. Muli, O Diyos, patuloy kaming humihingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang, sa mga kasalanan na patuloy namin nagagawa sa inyo, O Diyos. Sa isip, sa salita at sa gawa,
sa mga kasalanang hindi sinasadya, patawarin niyo po kami, O Diyos. Muli ay nagsusumamo kami, pakalinisin mo ang aming puso, ang aming isipan. Linisin niyo po kami sa aming karamihan, sa aming kasalanan. Sabi niyo nga po sa inyong salita, kung tapat at ipapahayag namin ang aming mga kasalanan sa inyo, O Diyos, banal at tapat niyo po kami papatawarin, O Diyos, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Kung patuloy namin itong hihingi ng tawad, patuloy kami magsisisi sa aming mga kasalanan, ay igagawad niyo, Panginoon, ang kapatawaran na nararapat para sa amin. O Diyos, maraming salamat po dahil nagagawa namin ito dahil sa ginawa po ng inyong bugtong na anak na si Jesus na napako sa krus ng Kalbaryo upang maging katubusan ng aming mga kasalanan, O Diyos. O Diyos, maraming salamat po sa pag-ibig niyo po, sa pagmamahal niyo po sa amin. Kaya sa pagkakataon ito, sa umagang ito, patuloy namin itinataas ang iyong pangalan, patuloy namin ibinabalik yung pinakamataas na pagpupuri at pagpasalamat. Ito pa ang aming sabot na namin sa pangalan ni Jesus, sa aming Panginoon itong pagligtas. Amen at amen. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Nawa ang pag-iingat at paggabay sa atin ng Diyos ay patuloy na mamalagi sa atin. Gayon din ang kanyang pag-ibig ay patuloy nating isapamuhay at ibahagi sa iba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.